Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Antawan. Mabibili lamang sa halagang 2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Isang abalang araw sa basketball bago ang panalo ng US men's team laban sa Brazil sa quarterfinals. Kung saan tinalo ng host country na France ang Canada, tinalo ng Serbia ang Australia, at bumalik ang Germany laban sa Greece para makarating sa semifinals. France nanalo laban sa Canada. Hindi laging maganda ang laro, ngunit advance na ang France na sa semis matapos ang 82-73 na panalo laban sa Canada noong Martes. Nagsimula ang laro ng masama para sa Canada. Sa isang punto, mayroon silang 2 basket lang at 7 turnovers, habang nangunguna ang France ng 19-5. Ngunit tulad ng nakita natin sa mga laro ng Serbia, Australia at Greece, Germany, mabilis na nawawala ang mga naunang lead. Kahit na ang Canada ay nakat ang lead ng France sa 10 points sa kalagitnaan ng second quarter, pumasok sila sa halftime na may score na 45-29. Nanguna si Gershon Yabusele para sa France na may 22 points, nagdagdag si Isaiah Cordinier ng 20 at nagtapos si Fournier na may 15 points. Si Victor Wembanyama ay nagtapos na may 5 points at 12 rebounds. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Canada na may 27 points, ngunit si RJ Barrett ay may 16 points at ang iba pa ay hindi nakapagbigay ng sapat na suporta. Nikola Jokic binura ang 24-point deficit laban sa Australia. Advance na ang Serbia sa medal round matapos ang isang mahigpit na laban sa Australia. Sa likod ng isang napakagandang performance mula kay Nikola Jokic na may 21 points, 14 rebounds, 8 assists. Muling bumangon ang Serbia mula sa malaking kalamangan ng Australia sa second quarter upang talunin ang Jekyll and Hyde na team ng Australia 95-90. Ang huling quarter ang pinakakompetitibong bahagi ng laro. Ang parehong team ay nagpalitan ng puntos hanggang sa pinakahuli. Sa score na 82-80 na lead ng 9.8 seconds. Nakuha ni FIBA Patti ang bola para sa Australia at naipasok ang isang game-tying 2-pointer upang mag-overtime at bigyan siya ng kamangha-manghang 26 points sa araw na yon. Sa loob ng isang minuto ng overtime period, na-shoot ni Jokic ang isang 2-pointer upang makuha ang 93-90 na lead. At isa pang turnover mula sa Australia ang nagbigay ng panalo sa Serbia. Germany bumalik laban sa Greece upang umabante sa medal round. Natalo ng Germany ang Greece 76-63 sa quarterfinals ng men's basketball tournament sa Olympics. Nagkaroon ng 22 points ang star ng Greece na si Giannis Antetokounmpo, ngunit hindi ito sapat para makapagbigay ng hamon ang Greece sa second half laban sa defending FIBA World Cup champions. Mabilis na umangat ng 16-4 na lead ang Greece sa first quarter habang hindi maganda ang shooting ng Germany. Ngunit sa second quarter, humigpit ang perimeter defense ng Germany at naalala nila kung paano mag-shoot. Unti-unti nilang nabawasan ang lead ng Greece. Tinalo sila ng 25-15 sa second quarter at nagawang itay ang score sa 36-36 sa halftime. Mula doon, patuloy na umangat ng lead ang Germany na kahalintulad ng lead na nakuha ng Greece sa simula ng laro habang nahihirapan ang Greece na makapag-shoot. Ang mga standout stars para sa Germany ay sina Franz Wagner na may 18 points, 3 rebounds, 2 assists, at Dennis Schroeder na may 13 points, 8 rebounds. Pareho silang gumawa ng mga critical na plays, ngunit ang pinaka-memorable ay ang late game dagger ni Schroeder mula sa downtown na nagbigay sa Germany ng 15-point lead. Ang pinakamalaking lead nila sa araw na yon. Ang basket na iyon ang nagpatibay ng panalo para sa Germany, na ngayon ay umabante na sa medal round sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa. Speaking of Team USA ay nag-cruise sa 122-87 na panalo laban sa Brazil noong Martes sa men's basketball quarterfinals ng 2024 Paris Summer Olympics sa Bercy Arena sa Paris. Naibaba ng Brazil ang kanilang deficit sa single digits sa second quarter dahil sa 10-0 run. Ngunit ang depensa ng Team USA ay nag-lock-in gamit ang kanilang sariling 15-0 run upang i-close ang half na may 27-point lead. Sa loob ng 3 quarters, umabot na sa 94 points ang Team USA. Ang talent discrepancy ay malinaw at ang opensa ng Team USA ay sobrang hirap harapin. Muli, hindi isang monster Steph Curry game ang naging sagot para sa mga American. Si Devin Booker na may 18 points ang naging leading scorer ng Team USA, nagbibigay sa kanila ng 4 na magkakasunod na iba't ibang top scorer sa kanilang 4 na laro sa Olympics. 6 na players mula sa United States ang nakapagtala ng 10 o higit pang puntos kumpara sa 2 lamang para sa Brazil. Nagpatuloy si Kevin Durant sa paggawa ng kaso bilang pinakadakilang player ng basketball sa kasaysayan ng Olympics.
lampas kay Lisa Leslie para sa pinakamaraming career points bilang miyembro ng Team USA, lalaki o babae, sa lahat ng panahon. Si Durant ay nakapagtala ng 11 points mula sa bench. Hindi sila hinamon, ngunit ang Team USA ay naglaro ng pinakamagaling upang makarating sa semifinals. Ang Team USA ay maglalaro laban sa Serbia sa Huwebes ng tanghali. Ang mananalo ay makikipagtagisan laban sa France o Germany sa championship. Narito ang tatlong takeaways mula sa 35-point na panalo ng Team USA. 7-point ni Stephen Curry, isa pang blowout na panalo ng Team USA, isa pang araw kung saan hindi kinakailangan ang flurry mula kay Curry. Tahimik na naging perpekto si Curry sa first half, nakapagtala ng 7 points sa 2 of 2 shooting. Siya ay na-foul sa kanyang tanging 3-point attempt at naipasok ang lahat ng tatlong free throws. Ang dalawang basket ni Curry sa first half ay parehong layups sa first quarter. Ang kanyang tanging shot sa second quarter ay ang 3-point attempt na siya ay na-foul. Nag-shoot si Curry ng isang beses sa third quarter na miss ang isang 3-pointer ng higit kalahati sa period. Nagpahinga at nag-relax si Curry at napanood ang buong fourth quarter sa bench. Iyon ay nag-iwan sa kanya ng 7 points sa 2 of 3 shooting na miss ang kanyang nag-iisang tres. Naglaro si Curry ng higit 16 minutes at naging plus 18. Hindi kailangan ng Team USA na maging leading scorer si Curry sa group play o sa quarterfinals. Ngayon na ang medalya, partikular ang ginto, ay nakataya. Ang Steph Show ay maaaring mangyari anumang sandali, lalo na habang tumataas ang stakes. Ang star duo ng Los Angeles Lakers na sina LeBron James at Anthony Davis ay mukhang handa na para sa 2024-25 season habang natulungan nila ang Team USA na manalo sa lahat ng kanilang mga laro ngayong summer, kabilang ang kasalukuyang panalo sa Brazil. Gayunpaman, natapos ng maaga ang laro ni James nang makatanggap siya ng isang shot sa ulo na nagpatumba sa kanya sa sahig ng ilang sandali. Umalis si James sa laro ngunit sinabi pagkatapos na siya ay okay, ayon kay Mark J. Spears ng ESPN. Ibinunyag ni Team USA head coach Steve Kerr na si James ay pumunta sa locker room upang magpatahi ng sugat, ayon kay Ben Golliver ng The Washington Post. Sa kabutihang palad para kay James at Team USA, mukhang hindi seryoso ang injury at dapat siyang makapaglaro laban sa Serbia. Gayunpaman, tsak na nag-alala ang Lakers nang makita ang kanilang star player na nasaktan bago magsimula ang regular season. Bumalik si James sa bench sa second half ngunit hindi na kailangan pang bumalik sa laro dahil malaki na ang lead ng Team USA. Sana magawa ulit ng Team USA na maipanalo ng maaga ang laban kontra Serbia upang makapagpahinga si James at maiwasan ang anumang karagdagang injury. Ano ang susunod sa Team USA? Isang ikatlong laro ngayong summer laban sa Denver Nuggets na 3-time NBA MVP na si Nikola Jokic at ang kanyang mga kakampi sa Serbia ang naghihintay sa Team USA sa Huwebes. Ang Serbia ay minus 26 sa siyam na minutong hindi naglaro si Jokic laban sa mga American. Tandaan, natalo ang Serbia ng eksaktong 26 points upang makarating sa semifinals sa 5-point na panalo laban sa Australia noong Martes. Nagpakitang gilas si Jokic ng typical na stat line na 21 points, 14 rebounds, 9 assists at 4 steals. Makakakuha siya ng kanyang puntos at alam yon ni Team USA coach Steve Kerr. Ang pagpigil sa Serbia ay tungkol sa pagkontrol sa mga nasa paligid ni Jokic. Ang Atlanta Hawks shooting guard na si Bogdan Bogdanovic ay nakapagtala ng 17 points kasama ang 5 rebounds at 6 assists sa thrilling comeback win laban sa Australia sa overtime noong Martes. At 6 na Serbians ang nakapagtala ng double figures. Pinuwersa din nila ang Australia na mag-commit ng 20 turnovers na kailangang bigyan pansin ng Team USA. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.